Sa pagtalakay sa dakilang digmaan ng nakaraan, madalas tinutukoy ang sandaling nagbago ang laban tungo sa panalo o pagkatalo. Ang Stalingrad, Hastings at Midway ay ilan lamang sa mga sandali kung saan nagbago ang agos ng laban at nagbunga ng pagbabago sa kinalabasan ng kani-kanilang mga labanan. Ngayong episode, tututok tayo sa isa sa pinakamalaking pagbabago sa kasaysayan ng mundo, ang labanan sa Gettysburg. Ang 3 araw na labanan ay naganap noong digmaang sibil ng Amerika sa pagitan ng Union, Hilagang Estado at Confederate Army, Timog na Estado. Noong Hulyo 13, 1863, libu-libong kalalakihan mula sa magkalabang panig ang naglaban sa madugong labanan sa Gettysburg, Pennsylvania. Dahil sa mabagsik na pag-atake, nabigo ang layunin ng Confederacy na maging malayang bansa. Matapos talunin ng Union na pinamunuan ni Major General George Meade ang hukbo ni General Robert E. Lee ng Northern Virginia, pinilit silang umatras at sumuko. Samahan ninyo kami habang iniimbestigahan namin ang mga nangyari bago at sa loob ng 3 araw na iyon na nagresulta sa pagbabago ng Estados Unidos, ng Amerika at ng buong mundo magpakailanman. Maligayang pagdating sa Wars of the World. Unawain muna natin kung anong yugto na ng digmaan bago ang kilalang labanan sa Pennsylvania, sa pagitan ng Abril 30 at Mayo 6 ng taong iyon. Si General Robert E. Lee ay nagtagumpay sa Chancellorsville at Shenandoah Valley bago niya pinuntirya ang Gettysburg. Ito ang ikalawang pagtatangka ng general sa Hilagang Estado matapos ang unang pag-atake sa Antietam noong nakaraang taon. Inutusan ni Lee ang 72,000 sundalo niyang samantalahin ang kumpiyansa ng kalaban at himukin silang ipaghiganti si Thomas J. Stonewall Jackson. 3 corps ng tropa ang binuo at pinangunahan nina Teniente General James Longstreet, isa corps, Richard S. Ewell, isa corps, at A. P. Hill. Ikatlo, inalis ni Pangulong Abraham Lincoln si Joseph Hooker bilang komander ng hukbo ng Potomac at pinalitan siya ni General George Gordon Meade matapos matalo sa Chancellorsville. Hindi nag-aksaya ng oras si Meade sa pag-utos sa kanyang hukbo na harapin agad ang hukbong Confederate na noon ay sumusulong na papasok sa timog ng Pennsylvania. Noong Hunyo 29 ipinag-utos ni Robert Lee na tipunin ang mga puwersa malapit sa Cashtown, 13 kilometro kanluran ng Gettysburg. Kinabukasan, ang 3 corps ni Hill na pinamumunuan ni Brigadier General J. Johnston Pettigrew ay pumasok mismo sa bayan. Nakita niya ang mga kawal ng Union na dumating at nagkampo sa pamumuno ni Major General John Buford. Bumalik si Pettigrew sa Cashtown para iulat ang natuklasan at magplano ng susunod na hakbang. Hindi pinansin ng mga nakatataas ang pagtitipon ng tropa, kaya inako ni Hill ang responsibilidad at sinuway ang utos ni Lee na maghintay ng dagdag na Confederate. Nagpadala siya ng grupo para magmanman sa Hilagang Hukbo bandang alas 5 ng umaga. Noong Hulyo 1, 1863, 2 brigada mula sa dibisyon ni General Henry Heth ang pumasok sa Gettysburg. Inutusan ni Lee si Teniente General Ewell na salakayin ang Cemetery Hill. Ngunit tumanggi ito dahil malakas ang tropa ng Union para sa direktang atake. Ang talampas, na kilala rin bilang Little Round Top, ay mukhang mahusay na pinoprotektahan sa ilalim ni Winfield Scott Hancock. Habang umuusad ang dibisyon ni Hess sa silangan sa Chambersburg Pike, mga 7:30 ng umaga, nasangkot ang brigada sa maliit na sagupaan kontra Union Cavalry. Bago magtanghali, itinulak ng Confederate Brigade ang puwersa nila papuntang silangan sa McPherson Ridge at sinalubong sila ni Major General John F. Reynolds. Kahit gumawa siya ng depensa, nabaril at napatay si Reynolds sa simula ng labanan, kaya si Major General Abner Doubleday ang pumalit. Pumasok sa linya ang brigada ni Brigadier General Pettigrew,
Inikot ang 19 na Indiana at napaatras ang Iron Brigade. Kahit malaki rin ang kaswalti ng 26th Northern Carolina Regiment, unti-unting napaatras ang Iron Brigade o Black Hats palabas ng kagubatan papuntang Seminary Ridge. Dahil bumalik agad ang pabor sa mga Confederate, nadagdagan ang puwersa ni Lieutenant General Hill mula sa dibisyon ni Major General William Dorsey Pender. Sama-sama nilang napaatras palalo ang Union Isa Corps. Lalong tumitindi ang labanan sa kanluran ng Rehayon habang 2 dibisyon ng 2 corps ni Ewell ay kumikilos patimog sa Carlisle at Harrisburg Road papuntang Gettysburg. Samantala, pinapunta ni Major General Oliver O. Howard ang Union 11th Corps pahilaga sa Baltimore Pike at Tonytown Road bandang 2:00 ng hapon. Napaligiran ng 2nd Corps ang posisyon ng Union, unang at 11 Corps sa hilagang bahagi ng bayan. Ang brigada ni Colonel Edward A. O'Neill at Brigadier General Alfred Iverson ay malaki ang naging pagkalugi. Gayunpaman, iniutos ni Brigadier General Francis C. Barlow, isang Union lawyer at politiko, sa kanyang mga tropa mula sa 11th Corps na sumugod patungo sa Blotcher's Knoll, umaasang makapwesto upang harapin ang dibisyon ni Rhodes sa Oak Hill. Sa kasamaang palad, ang lugar na ito, na ngayon ay kilala bilang Barlow's Knoll, ay lubos na napasuko ni General Jubal Early, isa ring politiko at abogado. Natalo ang tauhan ni Barlow at nasugatan ang general sa labanan. Habang tumatagal ang hapon, binabasag ng brigada ng Confederate ang depensa ng Union sa hilaga at kanluran ng Gettysburg. Kahit ayaw ni Major Howard, pinaatras niya ang mga tauhan papunta sa Cemetery Hill at mataas na lugar para salubungin ang grupo ni Brigadier General Adolph von Steinwehr. Nang mabalitaan ang pagkamatay ni Reynolds at sunod-sunod na pagkatalo, itinalaga ni Major General Meade ang kaibigan niyang si Major General Winfield S. Hancock bilang namumuno sa labanan. Tinukoy ni Hancock ang Gettysburg bilang mahalagang punto ng pagbabago at posibleng mainam na lugar ng labanan para sa hukbong Union. Sinabi niyang, ito na ang pinakamalakas na posisyon na nakita kong panlaban ayon sa kalikasan. Pinili ko itong gawing lugar ng labanan. Bagamat walang karanasan sa militar, nagbigay sigla ang ugali, determinasyon at kumpiyansa ni Hancock sa kanyang mga tao. Dahil dito, ang mga tropa ng Union ay pumasok sa 2nd araw ng labanan sa Gettysburg. Matapos ang unang araw kung saan isang kapat ng hukbo ni Meade, 22,000 na tao at isang katlo ng hukbo ni Lee, 27,000 na tao ang lumaban, namatay at naubos ang maraming aspeto ng kanilang lakas at mga armas militar. Dumating na ang 2nd araw sa kanila. Inayos muli ng Union ang depensa sa hugis kawit ng isda para pigilan ang lakas ng timog. Inutusan ni General Lee ang pag-atake sa kaliwang bahagi ng depensa sa Little Round Top, Whitfield Devil's Den at Peach Orchard mula sa kanan ng Culp's Hill at Cemetery Hill. Nakagulat na napigilan ng Union ang linya at nakamit ang kaunting tagumpay laban sa Confederate kahit na malaki ang kanilang pagkalugi. Walang oras na sasayangin habang tumitindi ang karahasan sa labanan. Doon, sa kaliwang pakpak, muling inutusan ni Lee si Ewell na gamitin ang kanyang 2nd Corps upang magsagawa ng malaking opensiba sa Culp's Hill at Cemetery Hill. Matapos malaman ang paglaban ng Union, naiwan ang mga tao ni Meade na lantad sa kaliwa at pinatampok ang kalituhan at kakulangan ng komunikasyon sa linya ng Confederate. Bilang punong kabalyerya ng hukbo ng Hilagang Virginia, si James Ewell Brown Jeb Stuart ay patuloy na wala sa labanan. Ayon kay Lee, maayos ang kaguluhan at itinanggi niyang ang kanyang mga desisyon ang naglagay sa mga tao ni Meade sa panganib. Ang pagharang niya sa maliliit na tren ay pumigil sa mga tauhan niyang gamitin ang napag-usapang ruta ng pagtakas. Ang magkakaugnay na pag-atake at muling pag-aayos ng mga linya ng militar ay nagpatuloy buong hapon habang bawat panig ay nagtangkang lampasan ang isa't isa at palakasin ang kanilang mga posisyon. Sa Gettysburg at paligid, ang kaliwang dibisyon ni General Longstreet sa ilalim ni Major General Lafayette McLaws ay lumusob at direktang nakabangga ang 3 Corps ni Major General Daniel Sickles. Si Sickles ay dati nang sumuway sa isang direktang utos na ipadala ang kanyang mga tauhan sa ibang lugar at nagpasya siyang magtungo sa kanluran, naniniwala na mas maganda ang posisyon at panangga ng kanyang mga tao doon.
sa Peach Orchard sa hilagang silangan ng Emmitsburg Road. Gayunpaman, ang mga dibisyon ni na Brigadier General Andrew A. Humphreys at Major General David B. Birney ay mabilis na inatake ng mga Confederate, bandang 3:00 ng hapon. Napilitan si Meade magpadala ng 20,000 dagdag na tropa mula sa buong V Corps, ang dibisyon ni Brigadier General John C. Cowell ng 2 Corps, karamihan ng X-2 Corps at bahagi ng 6 Corps. Sunod-sunod na inatake ng artilleriya ni Maclo ang 3 Corps sa Peach Orchard kung saan naputulan ng binti si Sickles dahil sa cannonball. Buong kumpiyansa, nagtungo sila sa Plum Run Valley na tinatawag ding Lambak ng Kamatayan. Ngunit napaatras sila ng Pennsylvania Reserves Division ng V Corps na tahimik na bumaba mula sa Little Round Top. Nagpatuloy ang palitan ng tagumpay habang ang 2 dibisyon ni Cowell ay tuluyang nawasak ng matinding pag-atake ng mga Confederate. Gayunpaman, lumaban pa rin sila, ngunit ang dibisyon ni General Richard H. Anderson na sumuporta sa kaliwang pakpak ni Maclo ay hindi kinaya ang huling pagtindig. Ang pagsugod ng unang Minnesota Regiment gamit ang bayoneta ay nagbigay halaga sa Little Round Top sa labanan. Nagpadala si Brig. General Governor K. Warren, punong inhinyero ni Meade, kay Colonel Strong Vincent ng 83 Pennsylvania Volunteer Infantry Regiment at 140 New York ng V Corps upang palakasin ang pagkakahawak nila sa arena. Habang nagaganap ang labanan sa Gettysburg, kabilang ang Whitfield at Devil's Den, napigilan ng brigada ni Vincent ang sunod-sunod na pag-atake ng mga dibisyon ng Confederate. Sa pamumuno ni na Colonel Joshua L. Chamberlain at Lieutenant Holman S. Melcher ng 20 Regiment Maine Volunteer Infantry, nagtapos ang depensa ng Little Round Top sa isang matinding bayonet charge na nagbigay ng tagumpay sa istasyon. Ginawaran si Chamberlain ng Medal of Honor para sa depensibong labanan. At ito ay itinuturing na isang malaking pagbabago sa 2nd araw ng labanan sa Gettysburg. Dahil sa mahalagang tagumpay ng Union Army, labis na nagalit si Lieutenant General Ewell, kaya nag-utos siya ng 2 oras na sunod-sunod na pagpapaputok ng baril laban sa kalaban. Sa kasamaang palad, kaunti lang ang naging epekto nito sa depensa ng Union, kaya nagpatuloy pa rin ang matinding labanan. Samantala sa Culp's Hill, tumawid sa Rock Creek ang dibisyon ni Confederate Major General Edward Johnson para umatake sa Union. Ang 12 Corps at isang maliit na brigada mula New York sa ilalim ni Brigadier General George S. Greene ay inutusan ang 12 Corps na lumipat sa kaliwang pakpak para tumulong. Kaya naiwan ang mas mababang bahagi ng Culp's Hill na madaling atakihin. Sa tulong ng huling reinforcement mula 1 at 11 Corps, nagawang labanan ng tao ni Greene ang mga nakapaligid na Confederate. Gayon din, inisip ni General Jubal Early na kaya niyang lampasan at talunin ang mga tropa ng Union mula sa 11 Corps na nakaistasyon sa Cemetery Hill. Inutusan niya sina Harry T. Hayes at Isaac E. Avery na lusubin ang depensa ng 2 Brigade, 1 St. Division at 11 Corps ni Colonel Andrew L. Harris. Maraming namatay sa matinding pag-atake at kalahati ng grupo ni Harris ay nawala. Gayunpaman, hindi umatras ang Union at patuloy na gumanti gamit ang lahat ng kanilang lakas. Nasugatan si Avery at napilitang umatras sina Hayes at ang kanyang grupo nang hindi agad dumating ang suporta ng Confederate, kahit iniulat na tutulong ang division ni Robert E. Rhodes. Dahil sa hindi pagkakaintindihan at kulang sa paghahanda, hindi sila umabot sa Cemetery Hill sa oras para mapalakas ang pag-atake. Sa pagtatapos ng 2nd araw ng labanan, lumalamang na ang Union at umatras na ang mga tropa ni Early. Parehong nakaranas ng malalaking kaswalti ang 2 hukbo. May tinatayang 9,000 patay bawat panig. Sa mga naunang araw ng labanan, umabot na sa 3,000 at 50,000 ang namatay. Pagkalipas ng 2 araw ng pag-iisip ng estratehiya, pagkalugi at salit-salitang panalo ng magkabilang hukbo, darating na ang huling araw para sa kanila, kung saan lalong mahalaga ang tagumpay para magwagi sa digmaang sibil ng Amerika. Dumating ang umaga na parehong pagod ang magkabilang panig mula sa 7 oras na matinding labanan sa burol ng Culp. Habang umatras ang puwersa ni General Lee ng Konfederado at muling nagtipon ang Union, iminungkahi ni Lee ang bagong plano. Ipadala ang 3 magkakahiwalay na division laban sa Union.
Sa burol ng sementeryo, pinamunuan ni General Major George Edward Pickett ng Hukbong Korea na magiging kilala sa ikatlong araw ng labanan. Mga 15,000 sundalo ang tumulak sa posisyon ng kalaban, tumawid sa bukas na parang sa isang mapanganib na plano ng pag-atake habang nagmamarcha sa bukirin. Inutusan ni Lee si Longstreet na pamunuan ang dibisyon ni Pickett, unang corps, at 6 na brigada mula corps ni Hill para atakihin ang ikalawang corps ng Unyon. Mula sa kanan ng gulod, bandang 3:00 ng hapon nagsimula ang pagsalakay ni Pickett. Sinimula ng Confederate ang pambobomba gamit ang 100 at 50 hanggang 100 at 70 kanyon laban sa posisyon ng Hukbong Unyon na naging pinakamalaking atake ng kanyon sa digmaan. Nakakagulat, hindi agad gumanti si Brigadier General Henrico Jackson Hunt. Pinili ng kanyang mga tauhan na magtipid ng bala at tiisin ang unang 15 minutong bugso ng artilyeriya. Inutusan silang gumanti ng putok gamit ang 80 kanyon ng Unyon laban sa mga tauhan ni Pickett na nasa delikadong posisyon. Sa bukas na parang sinuportahan ng puwersa ni Tris na pigilan ang pag-atake ng Confederate. Hindi tuluyang nawala ang banta dahil nakalusot ang brigada ni Brigadier General Louis A. Armistead sa Hukbong Unyon. Sa pinakamataas na marka ng Confederacy, hinarap ng mga sundalo ni Armistead ang mga tagahilaga gamit ang rifle, bayoneta at bato para patayin ang sinumang humarang. Tinangkang itutok ni Armistead ang mga kanyon ng Unyon pabalik sa kanila, pero napatay siya matapos malaman na ubos na ang bala. Hindi kinaya ng tropa ni Pickett ang depensa ng kay Hunt, kaya 2/3 ng dibisyon ni Pickett ay namatay sa pagsugod. Ang lugar ng pagsugod ni Pickett ay kilala sa militar at geographical na lupon bilang East Cavalry Field. Natalo ang Union Cavalry sa ikalawang labanan nang salakayin nila ang Confederate Infantry. Kahit may tagumpay, hindi sapat ang kanilang mga taktika at estratehiya, kaya tinawag itong South Cavalry Field. Bagamat nabigo ang biglaang pagsugod ni General Pickett sa posisyon ng Union sa Cemetery Hill, nagpatuloy pa rin ang digmaan sa iba't ibang lugar. Kaya, sabay nito, ipinadala ang Cavalry Division ni Jeb Stuart at Brigada ni Jenkins para bantayan ang kaliwang panig ng Confederate. Pinayuhan ang mga opisyal at naniwala silang pwedeng makinabang sa nabigong misyon sa pag-atake sa kanang bahagi ng Union at magkakalamangan sa likod ng Union Infantry na humarap sa Confederate. Nilabanan ng mga tauhan ni Stuart ang puwersa ng Union. Mga 48 km hilagang silangan ng Gettysburg, nagbanggaan ang puwersa ni Stuart laban sa dibisyon ni Brig General David McMurtry Gregg at brigada ni Custer mula sa mga dibisyon ni Kilpatrick. Nagtapos ang labanan sa isang patimpalak na walang panig na nakakuha ng malaking teritoryo. Gayunpaman, inangkin ng Union ang tagumpay dahil nagawa ni Gregg at Custer na hadlangan ang plano ni Stuart na sumalakay sa likod ng Cemetery Hill. Nang malaman ni Brigadier General Judson Kilpatrick na naprotektahan ng Union ang kanilang linya, maraming Confederate ang napatay at napigilan ang paglusot sa kalapit na lugar. Mabilis siyang umatake gamit ang kabalyerya sa impanterya ng Corps ni Longstreet sa timog kanluran ng Big Round Top. Pumunta ang eskwadron sa arena na mabato at masukal, kaya mahihirapan ang kanilang mga kabayo. Bukod pa rito, dapat nilang tandaan na armado ang mga tauhan ni Longstreet at handa sa ganting atake. Ang plano ay magdudulot ng malawakang pagkamatay sa magkabilang panig, lalo na sa Union. Napansin na tumutol si Brigadier General Elon J. Farnsworth, ngunit inutusan pa rin siyang atakihin ang taguan ng mga Confederate. Napatay si Farnsworth at karamihan ng kanyang tauhan sa 5 magkakasunod na bigong pagsalakay. Sa pagtatapos ng labanan sa Gettysburg, halos 50,000 ang nasawi at sugatan sa magkabilang panig. Ayon sa ulat, 23,055 ang nawalan sa Union, 3,155 napatay, 14,531 nasugatan at 5,369 nahuli o nawawala. Kasabay nito, nagtala ang Confederacy ng 23,231 kaswalti, 4,708 patay,
12,600, 73 sugatan, at 5,830 na huli o nawawala. Maraming may akda ang nagsasabing ang labanan sa Gettysburg ang pinakamalupit at pinakamagulo sa kampanya. Sa 3 araw na iyon, maraming general ang nasugatan, napatay o nawawala. Bukod sa mga nasawing lalaki mula sa magkabilang panig, tinatayang 3,000 hanggang 5,000 kabayo rin ang napatay sa labanan. Pagkatapos ng labanan, Hulyo 4 ng umaga inutusan ni Major General George Meade ang kanyang kabalyerya na sumakay at mag-navigate sa likuran ng tropa ni Robert E. Lee. Sumuko ang mga tropang Confederate sa Vicksburg kay Major General Ulysses S. Grant sa gitna ng tensiyosong labanan. Nang marinig ito, umatras ang depensibong posisyon ni Lee sa Gettysburg, dala ang kanilang mga sugatang tao at kabayo. Iminungkahi ni Lee na magkaroon ng palitan ng mga bihag. Sa dulo, tinanggihan ni Meade. Hapon bumalik sa Virginia ang mga tauhan ni Lee na talunan. Nagpadala si Meade ng unyong kabalyerya para subaybayan at tiyakin ang kanilang pagbabalik, na nauwi sa maikling engkwentro sa kabundukan. Sa Monterey Pass, napatay si Hugh Judson at nahuli ng kabalyerya ni Patrick ang 100 at 50 hanggang 300 kariton at 1,300 hanggang 1,500 lalaki. Nagpatuloy ang labanan hanggang Hulyo. 6 nagkaroon ng malapitang labanan ng kabalyerya sa Ilog Potomac sa Williamsport, Hagerstown, Maryland. Sa puntong ito, naipit na ang hukbo ni General Lee at hindi sila makatawid sa Potomac dahil sa lagay ng panahon. Bagamat mahusay sa pagsubaybay, pag-trap at pag-ambush ang infantry ni Meade laban sa mga tao ni Lee, hindi pa rin ito sapat ayon kay Pangulong Lincoln. Nagpatuloy ang kampanya sa timog ng Ilog Potomac hanggang sa labanan sa Manassas Gap noong Hulyo 23. Nakatakas si General Lee at tumigil si Meade sa pagtugis. Noong Nobyembre 11, 1863, binigkas ni Pangulong Abraham Lincoln ang kanyang tanyag na talumpati sa pag-aalay ng pambansang sementeryo sa Gettysburg. Bago ito, nagtalumpati ng 2 oras si Edward Everett na may 13,000 salita, siya ang tanyag na orador noon. Mahusay na inensayo at detalyado ang talumpati ni Everett na binanggit ang sinaunang Gresya, digmaang sibil ng Inglaterra at digmaan ng mga Rosas. Nagtapos siya sa pagsasabing, habang tayo'y nagpapaalam sa alabok ng mga martir na bayani na ito. Kahit saan sa mundo, binabasa ang mga ulat tungkol sa dakilang digmaan. At hanggang sa huling yugto ng naitalang panahon sa maningning na kasaysayan ng ating pinag-isang bayan, walang magiging mas maningning na pahina kaysa sa tumutukoy sa mga labanan sa Gettysburg. Sumunod si Pangulong Lincoln. Matiyagang umupo bago tumayo para sa kanyang tanyag na talumpati na may 200 at 72 salita lang. Bagamat una siyang pinuna sa kakulangan ng salita, kinilala kalaunan ang talumpati bilang isa sa pinakamabisa at nakakakumbinsi sa kasaysayan. Ang Gettysburg Address ni Lincoln ay ganito ang nilalaman. 40 taon na ang nakalipas. 7 taon na ang nakaraan. Itinatag ng ating mga ama sa kontinente ang bagong bansang isinilang sa kalayaan at paniniwala na pantay-pantay ang lahat ng tao. Ngayon, kasali tayo sa isang malaking digmaang sibil na sumusubok kung ang bansang iyon o alinmang bansang may ganitong prinsipyo ay magtatagal. Nagtipon tayo sa larangan ng dakilang labanan. Dumating tayo para italaga ang bahagi ng larangang iyon bilang huling hantungan ng mga nag-alay ng buhay upang manatiling buhay ang bansa. Tama at nararapat itong gawin, ngunit sa mas malawak na pananaw, hindi natin kaya. Hindi natin kayang gawing banal ang lupang ito. Ang matatapang na kalalakihan, buhay o patay na lumaban dito ang nagbigay ng kabanalan dito. Lampas ito sa kaya nating dagdagan o bawasan. Kaunti lang ang pansin ng mundo at panandalian lang ang pag-alala sa ating mga sinabi, pero hinding-hindi malilimutan ang ginawa nila rito. Para sa atin, nararapat nating italaga ang sarili sa hindi pa tapos na gawain na marangal nilang sinimulan. Mas mainam na manatili tayo rito at mag-focus sa mahalagang tungkuling nasa harap natin. Mula sa mga pinararangalan nating yumao, kumuha tayo ng mas matinding dedikasyon sa layuning kanilang inialay ang sukdulang sakripisyo.
Buong puso natin itong ipagpapasya. Ang mga yumao ay hindi namatay ng walang saysay. Ang bansa sa ilalim ng Diyos ay muling isisilang sa kalayaan. At ang pamahalaan ng tao para sa tao, ay mananatili sa mundo. Kinabukasan, sumulat si Everett kay Lincoln upang batiin at kilalanin ang kanyang talumpati sa pagsasabing, "Sana ay kaya kong purihin ang aking sarili, na ako'y nakalapit sa sentrong ideya ng okasyon sa loob ng 2 oras, gaya ng nagawa mo sa loob lamang ng 2 minuto." Wakas ng sipi. Sa kabila ng pagdanak ng dugo at galing ng magkabilang panig, sa huli, yun ang nagwagi sa digmaang sibil ng Amerika. Natapos ito noong Abril 1865 nang sumuko si General Robert E. Lee at ang kanyang tropa kay General Ulysses S. Grant sa Appomattox Courthouse, Virginia. Ang huling pagsuko ng mga tropa ng Confederate sa kanlurang bahagi ay naganap sa Galveston, Texas noong ika-2 ng Hunyo. Maraming kwento, katang-isip o totoong nangyari ang naibahagi tungkol sa digmaang sibil ng Amerika sa mga taon, para man sa dokumentaryo o libangan. Ngunit isang bagay ang tiyak. Ang labanan sa Gettysburg ay itinuturing na mahalagang punto at isa sa pinakatanyag na labanan sa kasaysayan ng mundo. Namumuhay tayo sa panahon ng matinding kaguluhan tulad ng digmaan sa Ukraine at kaguluhan sa gitnang silangan. At kahit na tila hindi natututo ang mga tao mula sa mga pagkakamali ng nakaraan pagdating sa pakikipaglaban para sa kanilang paniniwala, ang patunay ng mensaheng ito ay tiyak na ipinakita noong labanan sa Gettysburg.